Falcons. A must-win kung pag-uusapan natin. Welcome to game number 2. Lilipad na kaya ang Team Falcons o tatapusin na ba ng barangay nang hindi pa sila Welcome to Mobile nakakabangon? Legends! Isa sa mga weakness ng Akai-based compositions is yung mabagal nilang pagpa-farm. And unfortunately, walang hero na pwede mag-leash dito sa ating Akai. With Jushin and Grak, ang pwede na lang talaga mangyari dito is mag-control yung mga lanes. However, Kimi ay na-prove na effective pa rin kahit Jushin, Grak yung katapat kasi ang layo ng range ng pwede ka magbato. And this time, Super Yoshi, a perfect hero to pick. Actually, maganda yung ginawa to ng Falcons pero ngayon, makakakuha na ng level 2 itong si Haji. Yung poke battle na naman doon sa mid lane, yun yung inaabangan natin even right from game number 1. Pero ngayon kasi, parang dahil sa high loss pickup mula kay Super Yoshi, tapos may revitalize pa siya, parang nonsense yung poke if ever. Oo, super safe din yung nangyari doon. No? Hindi, imposible din kasing mabuhat ng Zushin ulit for a second time. Kapag nabuhat ka na at kahit mapadirin ka, that's max 3 turret hits. Si Haji mapipilitang mag-purify dito. And that will be still up by the moment na magkaroon ng malawakang turret fight. Kaya naman okay lang para sa Team Omega. One thing that's really good para sa Falcons is yung kanilang turtle fights. Dahil meron silang Akai ultimate, you have the Grak ultimate. Every time na magkakaroon ng neutral objective dito para sa side ng Falcons, nasa kanila yung bola. They just have to put their pieces in the right spots. Kailangan lang kapaganda nila information dito. Bigyan nila ng tsansa. Etong si Super Marco na mag-deal ng mataas na damage or yung mga pitas agad with the instant initiations na pwede manggaling kay Flap pati rin, na rin dito kay Ogwen. So ito yung pwede nating i-expect sa Falcons. And so far, no, nakikita natin na sinusubukan naman agad ng Team Falcons na makuha na agad ng kanilang mga ultimate dahil dito rin sila nagre-rely for this first turtle fight. And speaking of reliance, no, malaki ang magiging responsibilidad dito ni Flap TZ considering na siya yung parang magiging core sa early skirmishes nila. Oo, sa kanya nakasalalay yung ganda ng setup, yung layer from Team Falcons. For this turtle, it's James and Ryzen. Pumasok na nga si James with an ultimate fighter. Kaso, yung anti-dash mula kay Flap TZ together with a heavy spin from Kyle TZ. That paved way para hindi na mag-contest pa ang Omega sa turtle. Pare, parang dinaan sa sewing machine. Automatic yung pag-stitch doon ni Flap TZ. Isa pang ginawa din ng Falcons doon is hindi nila pinakuha si Super Yoshi ng level 4. Umaamba na ng pumunta sa may bottom lane para kunin yung XP cart etong si Super Yoshi. Pero bago pa nangyari yun, bukod sa in-slowdown nila si Super Yoshi, binilisan naman nila yung pag-take doon kay James na hindi na pinakilos. So the proactive play mula sa Falcons allowing them to win the turtle fight. Alam mo yung brain fist fight. Ay! Teka lang, yung point of touch kasi kumonect sa dalawa, Ryzen very low on HP pero di siya maabot ng mga members ng Falcons pero there goes Flap TZ diving onto the backbase. Traction pulse connecting into 2. Sumusubok ngayon ang Team Omega na kumuha ng counters. But there you go, that's 2 kills kapalit ng wala for Falcons. At lamang sila bigla ngayon, ang aga nito. Napakaaga tapos makakanakaw pa ata sila ng purple. Oh. Early Fury Hammer as well para dito kay Flap TZ. But interesting take, mukhang lilipat siya sa isang early Oracle. That would mean na hindi niya bubuuhin ang kanyang damage item. Pero Netsky, BMI, nasaan na? Medyo mahihirapan yata siya. Nandyan yung Purify though. Super Yoshi with that harang. Kaya naman nabuhay itong si Netsky with the BMI out. Pero it's go time for Super Marco to take some energy shields. Fury for Flicker, ha? And mukhang ika-cancel pa ata dito ni Ogwen ang pag-recall dito ni Super Yoshi. Di makakapag-turret shield pero may laban sa baba. Flap TZ! Teka lang, sinusubukan pa niyang mabuhay pero di na siya nabuhay pa sa dalawang members ng Smart Omega. Ang hari ng pag-train itong si Ryzen. Di ba ninakawan siya ng purple buff? For some reason, nakahanap siya ng opening para kunin yung purple nitong Falcons, tapos nakakuha pa sila ng kill kay Flap TZ. Hindi man magandang simula para sa Omega, nakakahanap pa rin ng mga trades etong si Ryzen. Sneaky talaga yung mga ginagawa ni Ryzen. No? Hindi mo alam kung saan niya nahanap yung opportunity. Pero minsan kasi lumalabas na sa kanyang harapan. Ibang klase din yung mga taong kayang gumawa ng sarili nilang oportunidad. And maybe that is the type of jungler for Ryzen. But here we go, half HP on this turret. Norris pathway, nagamit na ni Super Yoshi. Papasok din si James pero natulak lang ng heavy spin. Ready na lang pero Ryzen pa rin. Mapupunta yung objective. Flap TZ ay naipit sa likod. Kyle TZ and the rest of Team Falcons aatras sila pero mahabol ang barangay. Tumatama yung mga pa-basic attack ni Azir. Ang sakit ng damage. Kyle TZ is gonna go down 2 for nothing. And yung turtle hawak pa ni
nila. And this is a problem for Team Falcons kapag maagang nawala si Flap. Parang medyo nawawala na yung groove na gusto nilang makuha in a team fight. At this was Ryzen just making the plays after plays after plays. Nakita natin the first turtle fight, natalo ang Omega, pero anong ginawa ni Ryzen? Nag-trade siya ng purple, nakakuha ng kill sa Arlot, pinuwersa yung heavy spin kay Kyle TZ by taunting him out of the turtle nang low enough yung turtle para pwede niyang i-retry after niya mag-dash. Hindi nila pinahit sa kahit anong member ng Falcon o kaya naman Omega yung turtle, kaya naman nasayang yung heavy spin, walang naipit. Doon, etong si Kyle TZ, tapos nakanakaw pa si Ryzen, nanalo pa sila na teamfight afterwards, bigla na lang stonks ngayon ang Omega. Napaliktad pa nga ng Omega ang larong ito. Already a 1.2k gold lead para sa barangay. At yung magandang simula na nakuha ng Team Falcons kanina ay tila ba'y binura after that second turtle fight. Ngayon huling pagong na lang ang paglalabanan. Super Teka lang. Yoshi maiipit pero mukhang bibigyan lamang. Di maka-atras si Super Yoshi, binuhat pabalik. Pero nandyan si James, may nakita siyang ibang target. It's gonna be Flap TZ. Hindi na kumonekta yung Land Smasher. Kaya hindi rin makukuha ang buhay ni Flap TZ. But this time, si Haji ay tuloy lang sa kanyang pokes. Pinapakita lang na kahit makunat ang Team Falcons, masakit din naman yung damage niya. Grabing farm up pala dito si James. No? Makikita natin yan sa gold difference natin ng BPI. 1,000 gold ahead ang lapu-lapu na ito. Laking bagay ng mga assist na nakuha ni James out of nowhere. Siyempre, yung pag-split push niya para sa Omega. Ito yung inihintay natin for the next few minutes kung paano nga palalaban ng Team Falcons. Mukhang ang magiging start nila dito ay pagpwesto around that turtle. Pwede na tulakin si Ryzen pero parang binuburst agad nila pare. Napakabilis ng mga pangyayari. Glorious Pathway, Energy Traction Pulse na rin. Kyle TZ, pinipwersa nilang mag-heavy spin. Pero Ogwin, with a tech charge, andyan pa lang heavy spin. Oh my Ryzen God! pa din ang makakakuha ng turtle. At mukhang di pa tapos dahil gusto pang sumubok na kumuha ng kill. Pero dahil sabi ng Falcons, atras na lang muna tayo. Hindi makakakuha ng kill ang Omega. How did that happen? Naipit na sa heavy spin, sa kanya pa rin napunta. 2 levels ahead no moment na yon. Etong si Ryzen, tapos may tough boots na nakita ninyo. So merong mga micro fraction of a second na merong kang opening na makakilos actually. And si Ryzen, he held his ground. Retry lang yung habol niya. Alam niya na meron siyang advantage over kay Kyle TZ. At dun sa moment na pwede na nga niya makuha, nakukuha pa siya ng clutch. Going for the helmet ngayon, itong si Ryzen, Sky Guardian helmet, para talaga makapag-front up for the team. And so far, Ryzen is just cooking sa game na to. Steady lang ang lipad ng eroplano para dito sa Omega. Mula sa 1.5 tungo sa 1.8. Hindi man malaki yung mga jumps in gold lead. Nananatili ang gold lead sa kanila. At mukhang 8 minutes in. 1 minuto na lang bago lumabas ang Lord na ito. Punteriya ngayon ng Omega ang kumuha ng tore dito sa may bandang mid lane. Pero parang wala silang pinipuwersa. Hinahayaan nilang dumating yung mga opportunities naturally. Alam din kasi nila na nakaklod sila at this point. So, yung late game ay kaya din naman nilang sabayan considering na naka-double marksman din sila, no? So maganda yung scaling nila. Haji, untouched. Siyempre, pinifeature natin itong si Ryzen. Pero maganda rin naman yung pinapakita naman niya mga teammates. Like James, for example, na lumaki na yung gap niya dun sa kanyang katapat. And siyempre, itong si Netsky kanina pa nagpa-farm pero nakakapag-contribute pa rin sa teamfights thanks to the expanding rivers. At siyempre, yung paggamit niya ng kanyang BMI. Sobrang layo ng performance dito ng Omega sa week number 6 kumpara sa first 5 weeks ng Omega. Naging mas kalmado, no? That's right. Kalkulado. Pero si Ogwen! Ito ba yung kalmado kasi gusto nilang bigyan agad si Ogwen. CCM yun para makatakas and a flicker ay nagamit na rin. So for the next team fight, aasahan na walang immediate setup mula doon sa Grok. No tech charge, no flicker. Ibig sabihin yan, Omega, sisimulan nila ang Lord na ito. Pero si Flap TZ may flicker final stash pa. Alalabanan ba nila dito ang Omega? Here comes the traction pulse. Napilitan din si Few na mag-flicker doon sa pagkakataon na yan. And again, Reset. Omega will reset that Lord. Antayin nilang pumalag ang Falcons. Yeah. Alam nila din na hindi naman nila kailangang magmadali. Meron pa silang mga purple buff. They still have the orange buff. They can still farm. At in fact, pwede pang makakuha ng level 12 si Ryzen. At yun na nga, actually, level 12 na siya ngayon.
meron siyang distinct advantage ulit kay Kyle TZ. Isang problema ng Akai is yung kanyang pag-catch up when it comes to the farming has always been the problem for Akai jungle kumpara sa isang Fredrin jungle na mabilis lang mag-farm kumpara sa isang Akai. So, ito yung tinitake advantage ng Omega. Tsaka parang napakahirap din kasing huliin, no? Yung dalawang targets na gusto mong mahanap dahil sa Purify. Naawak dito ni Haji at Netsky. If you are Kyle TZ, hindi mo pwedeng ipitin hanggat may Purify yan. If you are Ogwen, hindi ka pwedeng mag-flicker in with your tech charge kung may Purify din yung mga targets na hinahanap mo. But one has to give, one has to start. Kailangan may mahanap silang primary target if you are Team Falcons. And good news, para dito sa Team Falcons, 1,000 pa rin yung kalamangan. Hindi naman masyadong lumalayo. Nagamit din yung tech charge ni Ogwen doon. Tsaka isa pa sa mga iniisip ng Smart Omega, may heavy spin yan eh. Baka hindi magawa ni Ryzen yung nagawa niya kanina with that clutch steal. So, parang pinipwersa nila na mag-teamfight muna o pumikot muna tayo ng isa. Speaking of teamfight, crucial na dito para sa Falcons si Super Marco with the Trinity Build Demon Hunter Sword. Kaso sobrang bilis nilang mag-take. Teka lang, mamadaliin yata yung Lord. Si James ay papasok na rin sa likuran with a Brave Spider. Traction point kay Black Daisy. Tumama yung stun. Aabot pa yung huling balls. Pero hindi. Final slash mula kay Black Daisy. Pero makakatakas pa naman siya si Haji pa yung nawala. Super Yoshi ngayon ay naipit at hinatet ng Falcons kay Super Marco. Meron silang advantage for the Lord. It's a 4v2. Ryzen ay nakita din. Kyle TZ with a headbutt. Pero di niya aabutan si Ryzen. Ngayon tutuloy sa paghawak. Tutuloy sa pag-control at nakalamang ang Falcons doon. And now, does Kyle TZ have the retribution advantage against Ryzen? Ibibigay ba ang advantage na to? Black TZ goes in for the final slash! Jinetsky si Ryzen ang target niya pero meron pa rin Lord na pwede pa. Oh no! Black TZ goes down! Retribution! Kyle goes down as well at si Ryzen pa rin ang makakakuha no. Nakala natin lamang na yung Team Falcons pero sabi ng Omega walang lamang kung kaya nating mas lamangan pa. At kahit nanalo na sa team fight ang Omang Falcons doon sa simula, nakahanap na naman ng opportunity. Hindi, ginawa ni Ryzen yung opportunity na yon. Alam talaga niya yung matchup ng Fredrin versus Akai. Mula dun sa dati pa, mga galawan dito ni Ryzen, yung mga small windows of opportunity para gumawa. Pero ito, si Super Marco, nakahanap ng isang kill with that flicker. Ganon din naman si Netsky nung ginaw siya na itong si Flap, pati rin ni Ogwen, nakakuha pa siya ng double kill. Yung mga gold laners natin, nagpapakitang gilas na, the carries for the team, nagsa-step up na. However, para sa side ng Falcons, nagiging crucial na yung mga ginagawa dito ng Omega na nakakalamang kahit pa paano. Walang purify yan. Tinamaan ng lahat at si Few ang nakakuha. Alam nilang walang panakas kaya binigyan na ng Team Falcons si Netsky. At mukhang nabaligtad na naman ang bola dito. Ang 500 gold din nito ay nanggaling sa 3,000. Nakuha man ng Omega yung Lord ay nabaliktad naman ng Team Falcons with crucial pickoffs. And now, with Netsky, his first death sa larong ito, mukhang nakuha na ulit ng Team Falcons yung postura na kanina pa nila hinahanap. There's no clear para sa side ng Omega. Talagang igugo to ng Falcons. Kyle TZ with a heavy spin. Ryzen and ang bayang damage. Yes, sir! Unstoppable na rin ang bulletproof. Kaya yung Torre ang isusunod at maaari pang mag-force ng isang play down top ang upunan ng Team Falcons. Big rotation mula dito sa Team Falcons at mangunguna dito si Super Marco at Few sa pagpupush ng mga Torre at nandyan na rin sa pwesto ang mga Brusco boys ng Team Falcons para protektahan ang kanilang mga carries. That's gonna be one turret down for the side of Team Falcons at makukuha na nila ang kanilang biggest gold lead of the game so far, a 1.5k gold lead na mukhang aangat pa nga to almost 2k. The moment na nakuha itong Super Marco, yung kanyang Trinity with a Demon Hunter Sword, pumalag na din agad. Now with the Wind of Nature, tuloy-tuloy na napaka-fluid na movements dito mula sa Falcons. Hahabol yata sila. Glorious Pathway yung ginamit pero hinarangan lang May harang. ni Ogwen with the Earthen Rampart. Netsky nagpakita sa harap. Art of Thievery. Papasok pa ba? No sir. Napa-BMI pabalik dahil malapit na siyang mabuhat ni Few sa pagkakataon na yon. And again, we're back to square one at hahanap muli ng oportunidad ng dalawang kupunan. Retribution para doon kay Ryzen, now level 15, pero dahil 20 seconds pa bago dumating ang ating second Lord, a very important Lord, makakabawi naman itong si Kyle at magkakaroon tayo ng tunay na 50-50 battle na doon sa ating mga Lord teamfights unless i-blitz ng Omega itong Lord na to. Kompleto naman ang battle spells para sa lahat ng mga miyembro ngayon for Team Falcons and Omega.
Pwedeng mangbigla dito si Flap. Pwedeng mangbigla din si Kyle. In fact, pwedeng biglang pumasok si James dito with the safety of the flicker as well. Pero ang pinakaminamataan natin ngayon ay si Ogwen. Ano ang magiging call ni Master Ogwen dito para bigyan ng isang crucial na panalo ang Team Falcons? Sisimulan na ni Kyle Dizzy ang Lord na ito. Tatawagin niya sa side ng Team Falcons. Napakagandang coverage for the side of the boys in green. Which one? Parehas maganda ang coverage ng dalawang teams na ito. Hinaharangan na rin ng mga members ng Team Falcons ang Smart Omega, Super Yoshi. Nakatingin lang siya kung ano na bang lagay. Ryzen din naman ay nandyan. Maaaring magkaroon ng matinding retrihan pero inaasahan din yung team fight. Coming from both of these teams, Ryzen, inaalagaan lang niya yung stock ng kanyang passive. May slow push din doon sa may bandang itaas for Team Falcons. Alam nilang lamang sila dito. Hindi nila kailangan madaliin. Pero the moment na magpakita si Netsky, mukhang mag-iiba ang istorya na ito. Maaari ng simulan, maaaring madaliin. 4 na miyembro sa laban sa 5. May traction points at heavy spin. Glorious Pathway ay nandyan na rin. At susubukan pa rin ang Omega na lumaban. Retribution, kanino mapupunta. Pero tech charge mula kay Owen. At kay Ryzen napunta yung crucial objective. Pero unti-unting inuubos ng kanya-kanya ang mga members ng dalawang kupunan. That's 3-1 na magiging palitan. Nakalamang ang Omega sa Lord. Pero nakalamang ang Falcons. The objective, Netsky. Hindi ng halis. Naharangan ni Ogwen. And that's 4 man down. And it's Ryzen alone to defend. Kaya pa niyang depensahan ang carry, ang Grog, ang Susan ni Pew. Wala pa siyang blade armor at hindi niya marereflect. May mga minions sa gitna. Pinatay pa godlike para kay Pew. And it's